Ngayong buntag kanatong tanan. Ngayong buntag ug before ko mo start, before I would like to acknowledge Vice Mayor Dodong Alimanya, councilors present, Ma'am Maida of DILG, department heads present this morning, kanatong tanan, kauban ng mga national agencies na partner nato kanunay during the flag ceremony, ang atong mga kabatanunan gikan sa DepEd nga mga achievers nato. Congratulations mga bata. Padayon ha. Padayon. Please be reminded that the city government, the LGU of Iligan, is very proud of you for your achievement, and please continue doing good for yourself, no? At the same time, para na siya sa duog po sa ato ang syudad sa Iligan. Medyo, while I was away last Monday, before I left, purposely nangayag ko ka ng, nagpadala ko letter sa ato ang Sangguniang Panglungsod, kaya nangayag ko ka ng hangyo ko sa members sa Sanggunian na mag-declare ta og persona non grata sa usa ka tawo na para kanako murag iyang gibastos ang Mindanao. This is not about national politics, but rather that it's about the pride, no? And kaning atong pride o kaning atong pagka-Mindanawan na muratag i-look down, no? Garbo nato na gina-look down ta sa mga taga Luzon, no? May tag nakani, no? Sa tuwang lugar mo, ganin sila kakita kung sa itsura din sa tuwa. At first, hesitant ko. Actually, di ko ganahan makisawsaw sa kanang national politics ba. Well, it's another level. This is not about us. But when I heard this guy mention that ang index educational kanang human development, no, is sa Mindanao is ano daw ko, no, sub-Saharan. Index is almost Southern Europe, but if you go to Mindanao, their human development index is sub-Saharan African level. So Duterte sa patukara tong sub-Saharan nga kanta rin eh. Ano mo po na? Manda! Kaya na mo tanan din, para kanahandang storya. Bitaw. Insulto para kanako when I heard this. So immediately, I called up the office, padala ang letter. Diba, initially, we were discussing that during in your group chat sa 18th Council, and I said, dili na mag-apil-apil. Okay, it's namugunin siya yung national politics involved. No, but when I heard about this, it doesn't, kumbaga, dili na magugunin siya about national politics, but it's about, parang nahimo siya personal ba, na against the people of Mindanao, nga kuno kita ang atong development index, mura ng tag-Africa. But that's so, para sa ako, discriminatory kayo. What's in Africa? Kadaghan nakantong Africa din eh. Nagtrabaho pa dito, nganindot magani ang Africa. Di ba? Kinsa nakantong Africa? Ako nakantong Zambia. Gwapo mga lugar. Di ba? Ang Kenya, ang South Africa, Wakanda. Kinsa nakantong Wakanda din eh. Walay nakantong Wakanda. Si ano ra, si Black Panther ra. Anyway, padayon ta. That's why, salamat sa itong members sa council na inyo nang pag-ausan ng resolution declaring, what's his name? Edward something? Richard as wako kay malo silang apelido. Maramag foreigner ang apelido. That's why, tisoy-tisoy man, ayan tanaw siya paguligo, mga taga-Europa. Anyway, ay na lang po nga ni-support ang members sa council o unanimously, no? Mass motion na gideclare yun siya as persona non grata din sa syudad Iligan. But it doesn't mean na dili na siya pwede manhi. Now, persona non grata is just an expression of ato ang
dismaya or ato ang Dili ka welcome Mayor. ay atong paghunahuna as leaders of our city government. No, but it doesn't mean na dili siya welcome. Kay baluman ta nga kitang tanan, mga iliganon labaw na, unay bisita, grabe mo gid atong hospitality. No, like yesterday, tayo mga Koreano nga niabot o nga niadto pa sila og kanang Limunsudan kay lang itanaw ang Limunsudan Falls, and they're very interested. Actually, this is the CEO, bata pa kayo, 31 years old, but CEO is isa ka company based in US. So imagine, taga-US, South Korean, but based in the US. Klaro na nato nga naagin siya klarong linkages. Na daw siya mga funding partners na pwedeng invest niya na. So it's quite exciting, and at the same time, makita po nato ang suporta, ipakita sa itong mga isulumad o atong mga isuong Muslim dito Dapita. In fact, sila mismo ang dito nagnikuyog kanila o sila ang itur, no, sa atong mga bisita dito. So hoping na makasulod na siya nga company, and well, it's development. No, it's gonna be a welcome addition to our karang atong development process din sa atong syudad Siligan. At the same time, kung may tabo kani, apil ang Bukidnon, labaw na niya sa Talakag, no, area, ma-develop pod. Dili ko mutuo ang kanang away-away mo kanang hinungdan sa pagpugong, no, away-away sa territory. Para kanako, there's always a room for discussion. Kabahin na ng kanang ilang gitawag na ilang kaugalingong territorial dispute, no, boundary dispute diya sa ato mga kaigsunan luman. But let's cross our fingers nga unta dili madugay, moabot na gyud ang progress and development dito sa atong kabukiran. Also, I would like to report, no, sa mga naitabo atong niaging simana nga wala ta dinhi, although most of the days not as Taiwan as what is reported by Elsa, no, gi-report ni Elsa kanimo ngani magkainit murag ulo na din akong sikot gikan sa ulo. Ano yung hugog? Di ko pwede nga muagtan ng alas 9 kay mapuno ng singot niya ako sa nina. Sayang kayo magdala-dalang barong. Kaya magdala ko yung duha. So, magamit ang ano na to. Anyway, natin tayo mga development last week. This coming Wednesday pala is the opening of the NMRAA dito sa Misamis Occidental. So if you have, daghan na itong mga athletes, actually dito na sila kanahapon, nag-ready na sila, nag-settle in na itong mga estudyante. In fact, they were delivered safely through the DepEd, pinagi sa ilang pag-accommodate sa mga dagko ng mga buses na gi-rent sa atong syudad na sila dito na imutang. I heard a lot of good news about the preparation sa Misamis Occidental. At the same time, I'm very excited na untak ang Iligan mas maka-perform pagkaroon tuiga compared atong niaging tuig. For last year, I think we're number 3, but kung syudad ang level, kita ang number 1. We're even higher than Cagayan de Oro. Diba? Last year. Tama? Tama to, no? So, hoping na this year, mas mo improve ang atong standing. Maapsa na itong Bukidnon, maapsa na itong Misamis Oriental. Tama ka? Misamis Oriental and Bukidnon. Kani mga taga Bukidnon mo no? Well, also last week, akong design ang Green Lane System, pinagi sa IIPC. Kaning Green Lane System, ni pirma tag Executive Order number 20, pirmado kani katong March 5, 2025. It's an online system for streamlining business permit applications, integrating e-BOSS and BPLS, ensuring compliance with SGLG requirements for a business-friendly environment. Congratulations IIPC, no, sa imong paningkamot.
kita nato nga grabing paningkamot sa IFPC. Kay so far, namugod sila sa kutapad, opisina temporarily. Eventually, nanas lang ilang kaugalingon office in a few, siguro in another month. Makabalhin na sila dito sa bagong building. Hopefully, ma-approve ng budget, ang supplemental budget, para mabayran na. Approve na, may bayran na dayon ang ato ang payable sa building na ipalit no, sa LGU of Iligan. Kay sige nag-follow up ang tag-iyang ano dugay daw ang payment. Hantong karon wala pa. So hopefully someone in charge from the City Treasurer's Office can facilitate no, the fast payment of pag-facilitate sa pag-issue sa mga cheque and payment sa maong building na itong gigamit na karon for the COMELEC. No? Finally, ang COMELEC na naging sila'y permanent na office din sa syudad sa Iligan. For many years, ang COMELEC, nabalin-balin ng opisina. Remember sa una, dito pa sa EDMO nga building sa may merkado, and then ibalhin niya sa may terminal, ibalhin sa may city central. Then daghan mo sila giyatuan, niabot og Palao, niabot og Palao Market. Karon finally na naging sila ilang kaugalingon nga lugar nga pwera buyag dako-dako pod o maka-accommodate nila mayo. So congratulations LGU Iligan no, sa atong pag-provide kanila og maayo o sakto nga lugar luna para magamit nila kanunay. So di na ko tason, no? Pertinag yung inita. May buntag sa tanan, Asenso, Iligan.